nabubuhay magpakailan pa man. Minsan na okay, gandang pagmasdan tayo nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap magpuri sa'yo. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Sama-sama tayo! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Woo! Papurihin ka, Panginoon! Oh, salamat po, Diyos! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang
mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Morning po. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ay, masyadong malakas ata ah. Sound. Sound. Okay. Sound. Sound. Good morning po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay naririto para sumamba sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, gaya ng aming inawit sa iyo, ikaw ang aming Diyos na mabuti. Diyos na nagmahal sa amin ng buong buo, kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming, hindi ka lang namin Diyos, ikaw ang aming tunay at tapat na kaibigan. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Father God. Sa araw na ito, sa aming pagsamba sa iyo, ikaw lamang at ikaw lamang ang aming itataas. Wala nang iba. Hayaan mo kaming pasalamatan ka sa lahat ng kabutihan mo,
sa lahat ng pinatunayan mong buhay ang aming Diyos, sa iyong makapangyarihang gawa, sa iglesyang ito, Panginoon, maraming salamat po. Hindi namin masambit ang tamang salita para sabihin, napakabuti mo, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat. At sa pamagitan po ng aming pagsamba, sa pamagitan po ng aming pagtaas ng iyong pangalan, sa pamamagitan po ng aming pakikinig sa iyong mga salita, maluwalhati ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Aming banal na Espiritu, manguna po kayo sa amin. Kayo po ang nakasisiyasat ng pinakamalalim sa kaibuturan ng aming mga puso. Alam mo, Panginoon, ang mga bagay na maaaring maging hadlang sa aming mga pagtanggap ng iyong mga salita. Sa mga pagpapalang nais mong ipagkaloob sa amin. Ikaw ang nakakakita, Panginoon, nito. Tulungan mo kaming ihayag sa iyo. Sabihin sa iyo ng tapat, gaya ng iyong sinabi sa iyong mga salita. Kung ipapahayag namin ang buong katapatan, ang aming mga kasalanan, at ihingi po namin ang tawad sa iyo. Meron kaming Diyos sa tapat, na siya magpapatawad, maglilinis ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad at sa pamagitan ng dugo ni Kristo, kami nilinis mo at tinubos sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, sa iyong biyaya, kaya kami naririto sa iyong harapan. Sa iyong biyaya, kaya kami nakakapagpuri sa kabila ng aming mga kahinaan. Kaya kami naririto, Lord God, dahil kinikilala namin Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Ganon din, Panginoon, maraming salamat sa aming mga nanay. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang mga pagod, sakripisyo, at walang katapusang paglilingkod at pagmamahal sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. Patuloy po namin itinataas at ino-honor ang aming mga ina, ang mga ina ng tahanan, na siyang tunay, Panginoon, na ilaw ng aming tahanan. Salamat dahil alam namin, Panginoon, nagliliwanag ang buhay nila at mahal na mahal mo ang mga nanay na ito. Kaya Lord, sa araw na ito, sa pagulitan namin ng Mother's Day, higit po ang aming pasasalamat dahil meron kaming mga nanay, pinagkalooban mo kami ng mga nanay na buong pusong naglilingkod at nagmamahal sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong lahat ng papuri. Pangunahan mo kami, our dear Holy Spirit. Be our pastor, be our mentor, be our teacher, be our guide sa revelation ng katotohanan mo sa iyong mga salita. Lord, inaangkin namin ang pagpapala, tagumpay, at ang patuloy na anointing ng iyong presensya, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak sa umagang ito. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Mahina po yan. Praise God. Hallelujah. Mother's Day. Alam niyo po, sa iba, parang normal lang yan. Pero ang Mother's Day ay araw po na pagpapasalamat natin sa kanila. Sa lahat ng mga nanay, ay sabihin mo, katabi mo, nanay mo, mahal kita, nanay. Kung wala naman yung anak mo, o kahit yung katabi mo, mahal kita, kapatid, dahil ikay nanay. Ayan. Magmahalan tayo. Last Thursday ay itinatag na ng Panginoon at inihayag na ng Diyos ang kanyang kabutihan sa ating pong sisimulang bahay-sambahan. At alam ko po, excited tayong lahat sa kung ano pa ang gagawin ng Panginoon. At excited po ako lalo dahil alam kong gusto ko na bahagi tayo ng lahat ng iyon. At tayo po ay magsasama-sama lalo na sa grand opening ng ating bahay-sambahan. Wag daw see you eh.
puntahan natin, ipaghandaan natin yung 2 hanggang 3 buwan na gawaan. So, hanggang 3 buwan ang target. Pero nasa kontrata ay 6 na buwan. Pero sabi po ni engineer, mga 2 to 3 months ay makapagsimula na tayo. So, excited po ako. At alam ko po kung kayo po ay naroroon at kung kayo rin po ay wala, huwag po kayong mag-alala, makakapunta din po kayo doon. May groundbreaking pa tayo doon. At, groundbreaking. Grand opening. Ano po, at excited po ako doon. Amen. So bago po tayo dumako sa ating mga pag-uusapan pa, tingnan po natin yung pinakamahalagang mensahe mula sa ating Panginoon. Sige po, diretso na po tayo. Nasa disclaimer, ang mensaheng ibabahagi ngayon ni Pastor ngayong linggo ay puro at hango lamang sa mga talata ng banal na kasulatan. Nilalayo nito na magbigay ng aral para sa lahat at walang anumang intensyon na patamaan ng sinumang tao o personal na sitwasyon. Ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat na nagnanais matuto. Ayan po ang Word of God. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Uulit-ulitin ko po ito kasi ito po yung purpose kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto ng Lord, mapakinabangan natin yung katotohanan itinuturo sa atin ng ating Diyos. Tandaan niyo po, ang Bible ay hindi lang siya aklat. Siya po ay kayang bumago ng buhay. Dahil siya po ay buhay, matalas. 'Di ba? Sabi nga, yung magkabilay talim or double-edged sword. So ibig sabihin mga kapatid, matalas, masakit. Na kapag nahiwa kayo ng kutsilyo, nako, sadyang dugo ang abot mo. Ganon din sa salita ng Diyos. Madugo, masakit, pero katotohanan, marami tayong natututunan, maraming binabago, maraming inaayos ang Diyos sa atin. Amen. Ang topic po natin, Genesis 35, at ipagpapatuloy po natin ang experiencing revival in our lives and communities. Alam niyo po, nagsisimula pa lang tayo ng Genesis 35, ay inihahanda na ng Panginoon ang revival sa buhay natin. Hindi lang po revival na kung saan para mga crusade na meron talagang mga healing. Ako naniniwala, maraming klase ang revival. At ang revival dapat nagsisimula sa atin. Ang revival ay nagsisimula sa pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Kung sino ka, kung ano ka noon, kung ano ka na ngayon. Ano mang bagay na gusto mong baguhin, nire-revival ka ng Lord. Binabago ng Diyos ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Lord pagka-revival ka. At sabi ni Lord, alam mo ba kung paano ka makakaranas ng revival? Ng pagbabago sa iyong buhay. So, syempre, yun ang malaking katanungan. Kaya pinag-usapan natin last time, yung mga principles about experiencing revival na madidiscern natin o makikita natin sa Genesis 35. Pinag-usapan po natin, kung nais mong maranasan ang revival o pagbabago, kailangan matuto muna tayong makakilala kung sino ang ating Diyos, kung ano ang ating pangangailangan. Dapat matuto kang maging desperado sa Diyos. Hindi po masama yung salitang desperado, lalo na kapag sa Diyos mo ginagamit. Pero yung desperado ka sa mundo, yon delikado. Again, hindi masamang gamitin ang salitang desperate need kung sa Diyos mo ito ginagamit. Dahil si Lord, ang gusto niya, lahat ng bagay sa buhay natin, sa Kanya natin hinihingi. Amen. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ang gusto ng Lord para tayong bata.
Yung mga maliliit na bata na hindi mabubuhay nang wala ang kanyang ina. Wala ang aruga ng kanyang nanay. Ibig sabihin, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng childlike faith. Ibig sabihin, na kahit anong mangyari, ang iniisip natin, sa Diyos tayo lalapit sa kahit ano pa mang paraan. Amen? So, nakita niyo yung bata, hindi po yan ang problema kung kakain siya mamaya. Alam niya kakain siya. Tama po? Alam niyan, mamaya uuwi na siya, maglalaro siya, o matutulog siya. Alam niya kung kailan siya lalaboy. Yan lang ang kanyang iniisip dahil alam ko, nandyan ang nanay ko. Paggising ko sa umaga, may almusal na, may tanghalian na, may hapunan pa. Kasi may nanay. Eh ngayon, pag malaki ka na, gusto mo maging independent. Gusto mo hiwalay sa iyong magulang. Pero katotohanan, sa ating mga Pilipino, napakahalaga talaga yung andoon yung presence ng magulang. Na kahit malaki ka na, ang nanay mo ay nanay mo. Ang tatay mo ay tatay mo. Hindi ka mabubuhay nang wala sila. Tama, kailangan mo pa rin sila. Kahit matanda na sila, kahit may edad na sila, ibig sabihin, kahit sila'y may edad na, importante pa rin ang kanilang role sa iyong buhay. Amen? Kaya nga kung wala ka ng magulang, di ba, si Lord na ang tatay mo. Sabi ni Lord, di ka nawala ng tatay dahil may tatay ka kay Lord. Kung nawala ka ng asawa, si Lord ang asawa mo. Wala ka namang nanay, si Lord ang nanay mo. Parang ayaw mo. Ayan. Kaya pag si Lord, gusto niya, desperado tayo sa pangangailangan para sa Kanya. Pangalawa, if we want to experience revival, we must hear and respond to God's Word. Napakahalaga, kung gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan matuto kang makinig. Matuto ka ring sumunod. Hindi ka mababago kung hindi ka matututong makinig. Hanggang sarado ang tenga mo na makinig, mahihirapan kang magbago. Amen? Sabi mo sa katabi mo, baka may tutuli. Baka naman sobrahan na nakakakutkot, nabasag na ang eardrum. O kaya naman sinalaksakan mo ng kung ano-ano, kaya hindi ka na makapakinig. Alam niyo po, ang totoo, nakikinig naman tayo. Ang problema, bingihan lang tayo madalas. Alam naman natin ang totoo. Tama po. Alam natin ang katotohanan, pero madalas, tayo po, kung may nagbubulag-bulagan, meron ding, Ano po uli? Ano po uli? Amen? Diba? Kapag hindi sumagot ng amen, ibig sabihin, hindi mo narinig? Narinig mo ba? Kung gusto mo ng pagbabago, gusto nating maranasan ng revival, matuto tayong makinig. Sabi mo sa katabi mo, matuto tayong makinig. At kung matutunan na nating makinig, dapat marunong din tayong tumugon. Alam niyo po, magkapatid yan eh. Hindi pwedeng paghiwalayin yung na marunong kang makinig, marunong kang tumugon. Meron kasi namang kunwari nakikinig, hindi naman tumutugon. Diba? Halimbawa, ang anak mo, pinagsabihan mo, makinig ka. Hindi pa rin sinusunod. Hindi nakinig. Kaya hindi tumutugon. Tama? So kung gusto mo ng maayos sa bahay, makinig ka at tumugon ka. Sa kabilang sabi, tanggalin natin yung respond. Obey. Kasi ang counterpart o ang kasama nitong respond na ito, pag kinuha mo yung synonym, nag-obey ka. Sumunod ka. Okay? Makinig at sumunod. Tanggalin muna natin yung tumugon. Sumunod. Okay? Kapag matuto ka ng makinig, marunong ka na rin sumunod. At kapag marunong ka ng sumunod, malaki ang magiging pagbabago sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo,
at sa buhay ng iglesia ito. Sa buhay ng bawat iglesia. Amen? So kapag ang kanyang mga anak, ang anak ng Diyos ay marunong makinig at marunong ding sumunod, ako, masayang-masaya yung tatay natin sa langit. Lord, wala pong tumutugon. Ang tugon, ang tugon pa, kailangan pa ng ang tugon. Ang sabi po ng Lord sa atin, di ba, ang blessing nasa pagsunod. At ang salita ng Diyos, sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. So nagsisimula sa hearing to obey. So ang obedience is the key to blessing. Disobedience is the key to curse, sumpa. Ay napakahalaga sa Lord, yung dalawang salitang yan ay huwag mawawala sa ating mga puso. Ano ba dapat natin pakinggan? Ito. Kasi hindi lahat ng naririnig dapat pakinggan. Tama po? Hindi lahat ng nagsasabi sa iyo, kailangan mong sundin. Mamili ka. Ito ang dapat na pundasyon ng buhay mo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung noong araw, 1 minuto lang ang ginagawa mo sa Word of God, ngayon dapat hinahabaan mo. Hindi ka dapat nakukontento sa 5 minuto. Habang tumatagal, dapat 5, 10, 15, 30, hanggang 1 oras nang nagbabasa ka ng Biblia. Dapat yan ang lagi mong katabi sa iyong buhay. Okay? Kung tamad ka namang magbasa, makinig ka na lang. Saan makikinig? Sa cellphone mo, pindutin mo yung version ng Bible na gusto mo, makinig ka. Kung ako nga lang po yung maraming proclaimer, meron po kasi akong proclaimer, New Testament, radyo. Pag kinlik mo yon, magsasalita po siya, Mateo, unang kabanata. Pag binasa mo yon, pag pinakinggan mo yon, Word of God lang ang Word of God ang naririnig mo araw-araw. Alam niyo po yung mga cellphone natin, meron niyang audio Bible. May audio Bible yan. Makinig na lang po kayo kaysa sa chismis ng kung sino-sino ang ating pinakikinggan. Amen? The more na Word of God ang ating pinakikinggan, ang dyablo, lumalayo sa atin. Kasi ayaw niya ng iyong pinakikinggan. Okay? Part 3. Kung gusto nating ma-experience ang revival, we must remove all spiritual hindrances. Marami po sa atin, kaya hindi nararanasan ang pagbabago kasi maraming hadlang. At yung hadlang na yan, minsan akala mo yan yung mga humaharang lang sa paligid mo. Hindi mo alam na meron pang spiritual na labanan na nangyayari sa buhay mo. Kaya pala hindi ako nagbabasa ng Bible kasi may spiritual na humahadlang sa akin. Naalala ko po mga kapatid na yung ating lupa na ipinapanalangin, 2 years in the making. 2 years po natin yung pinanalangin. Ang hawak lang po natin ay ang salita ng Diyos. Ayan po, yung 2 tarpaulin na yan. Yung 2 tarpaulin, Hageo chapter 2 verse 9 and Habakkuk chapter 2 to 3. Verse 2 to 3. Yan lang po ang hawak natin. Wala nang iba. Hindi na tayo humawak ng kahit ano. At hanggang sa binigyan tayo ng bagong pangalan na higit na gagawin ng Panginoon sa ating buhay, yan lang ang pwede natin panghawakan sa loob ng 2 taon. Amen. Hindi pangako ng tao, kundi pangako ng Diyos. Nangto pa rin ang Diyos. Anong sabi niya? Ano sinasabi niya? Maraming hadlang talaga. Ngayon, kung nakikita mong ang hadlang ay katabi mo, hindi yun. Ang tunay na kalaban ay yung mga kalabang hindi mo nakikita. Sabi sa Efeso, ang kalaban natin ay mga makapangyarihang spiritual na hukbo. Kaya kailangan mong isuot ang iyong armor of God. Alam mo bang isuot ang helmet of salvation,
ang breastplate of righteousness, ang shield of faith, ang belt of truth, ang sword of the Spirit, ang gospel shoes. So kung hindi mo alam paano gamitin yan, ipinapaalala ng Diyos, alam mo bang meron tayong gear? Ano ba sa Tagalog ng gear? Meron tayong mga sandatang panlaban sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang sabi ng Lord, ang tunay na laban ay wala sa pisikal, nasa spiritual. Sabi mo sa katabi mo, ang tunay na laban ay wala sa pisikal, kundi nasa spiritual. Hindi mo alam, ang dyablo ay pilit na pinipigilan ka na lumapit sa Panginoon. Naakala mo, katabi mo ang dahilan kung bakit lumalayo ka kay Lord. Hindi tao ang kalaban. Spirito ng dyablo. Si Satan po ay spirito. Minsan nasa tabi mo, minsan kampon niya ang nasa tabi mo. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi po yan ang dyablo, hindi po yan ang kampon. Yang nasa likod niya na bumubulong-bulong, ang tagal naman yung pastor na yan, ano? Ang dami naman yung sinasabi, ano? O, diba? Yung mga bagay na pinagdududa ka sa katotohanan ng kanyang mga salita, sa mga pangako ni Lord, yan ang madalas na trabaho ni Satanas. Woo! Totoo ba yung pagpapalain kayo? Woo! Talaga bang babaguhin kayo? Woo! Talaga bang mangyayari yan sa inyo? Woo! Di ka nga gumaling-galing, pa-Lord-Lord ka pa? Naku po. Ang taas nga ng sugar mo, pa-Lord-Lord ka pa? I remember, sinabi ni Pastor Bob, ng pastor po ng Breath of Life, siya po ay sinugod nung last time na mentoring sa ospital. Ang sabi niya, ininom ko na pastor ang lahat ng gamot. Lahat na, omeprazole, prasol, ang lahat na ng prasol, ininom niya. Hindi pa rin siya gumagaling. Ininom niya na lahat. Kinain niya ng lahat ng marshmallow. Hindi pa rin siya gumaling. Ano sabi niya? Hanggang sa may isang pastor na lumapit sa kanya, pastor, baka naman hindi pisikal ang iyong sakit. Baka naman spiritual. Ganun po ang dapat na maging awareness natin. Kapag inom ka ng gamot at hindi ka gumagaling, ibig sabihin, hindi pisikal yon, spiritual yon. Ang sabi ng pastor kay Pastor Bob, Pastor, i-command mo, i-declare mo ang blood ni Jesus sa buhay mo. Alam niyo po, dineclare niya, inutusan niya, alam mo, Satanas, kawawa ka. Pilit mong pinipigilan ang gawain ng Panginoon, pero mula simula, talunan ka. Ako'y pinagtagumpay ng Diyos, kaya inuutusan kita na lumayas sa katawan ko sa pangalan ni Jesus. Kinabukasan, nagpa-check up ang pastor. Diyan po, sa Lemery, Metro Lemery. Pagka-check up sa doktor, ang sabi ng doktor, Pastor, wala naman ng problema. Wala akong makitang sakit. Cleared na. Malinaw sa kanyang mga test, wala siyang sakit. Ngayon, wala talaga siyang sakit. Ano ibig sabihin nun? May mga bagay na talagang hinahadlangan ng spiritual nating buhay para hindi natin maranasan ang revival mula sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, baka mamaya ikaw din. May hadlang, kailangan mong alisin. Again, kung bakit walang pagbabago, kasi ayaw umalis. Ayaw alisin ang lahat ng mga spiritual hindrances sa buhay. Pang-apat, eto po, dito tayo magsisimula. To experience revival, we must practice the discipline of worship. Sabihin ko natin, discipline of worship. Sa Tagalog,
Disiplina sa pagsamba. Alam niyo po ba na ang pinaka-dapat may disiplina ay yung mga sumasamba? Kasi sa Bible, ang Panginoon, sinabi niya, He is the God of divine order. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi magulong Diyos. Siya ay maayos. Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Ulitin ko po, wala pong nakakakinig at walang tumutugon. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng kaayusan. At kapag may kaayusan, dapat may disiplina. At sa disiplinang yon, unahin natin ang pagsamba. At lahat ng bahagi ng pagsamba ay laging may disiplina. Ang disiplina po ay hindi lang pamamalo ayon sa ating nakaugalian. Ang pagdidisiplina po ay maaaring ipakita sa paraan ng iyong pamumuhay, sa paraan ng iyong pagsamba, sa paraan ng iyong pagkilos, at sa paraan ng iyong ginagawa para sa Panginoon. Okay? So, bakit napakahalaga ng may disiplina sa pagsamba? Kung nais mong maranasan ng revival, matuto kang dumisiplina sa iyong sarili, lalo na sa panahon ng iyong pagsamba. Okay. Check tayo. Kaninang umaga, nang imulat mo ang iyong mga mata, papracticein natin ng discipline in worship. Sino ang unang-una mong, ano ang unang-una mong ginawa? Hallelujah, Lord. Prayer. Talaga? Okay. Ano po una niyong ginawa kanina umaga? Hallelujah. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung paano sumagot. Ano po ang ginawa mo bago pagkagising mo sa umaga? Kasi mga kapatid, napakahalaga ng disiplina mo. Okay. So gumising ka ng umaga, alam mo araw ng linggo, dahil araw ng linggo, araw ng pagsamba. Anong oras ang pagsamba? 9. Anong oras ka gumising? 5. Okay. So, kung 5 o'clock ka, so mahaba ang oras, ilang oras bago sumamba? Mga 3 hanggang 4 pang oras. Tama? Okay. So, ilang oras ka naliligo? Anong oras ka naligo? Alas 7. Okay. Paggising mo ng alas 7, pagligo mo ng alas 7, nag-almusal? Nagkape-kape? Anong oras ang pagsamba uli? 9. Okay. So, naniniwala po ba kayo na bahagi ng ating pagsamba tuwing linggo na kailangan may disiplina tayo sa oras ng ating pagpunta sa bahay-sambahan? Kasi bahagi po ng ating pagiging on time ang ating pag-worship sa Panginoon. Hanggat hindi ka on time sa iyong pagsamba sa Panginoon, you will never experience revival. Sabi nga, yung mga early bird, siya po ang nakaka-catch ng maraming biyaya. Kaya dapat maaga. Sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, maaga ka nang darating. At meron pong revival kaninang nangyari. Nagulat po ako, revival talaga. Ang aga po niya, pinatunayan niya na na-experience niya ang Lord. Aga. Ang aga. Sabi niya, kailangan maaga ako. Hallelujah. Gulat po ako pagtalikod ko. Ikaw na ba yan? Ala ko tapos na ang pagsamba. Praise God. Joke lang kapatid. Kung sino ka man, umamin ka na. Alam na kung sino. Sige, tuloy po tayo. Si Jacob, ang pangunahing character sa Bible na sa Genesis 35, na kung saan nagpapakita sa atin, nag-practice
ng disiplina sa pagsamba. Ano po sabi sa Genesis 35 verse 7? Gumawa siya roon ng altar. Hindi siya sasamba hanggat hindi siya nakakagawa ng altar. Okay? Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel. Dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Basahin naman natin yung 14 to 15. Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Pagdating ng verse 20 ng chapter 31, teka, parang, ayan, hindi pala, 35:20 po ito. Nilagyan ni Jacob ng, 35 po ito nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan at hanggang ngayon, naroon pa rin ang palatandaang ito. Okay, sisimulan ko po ito sa isang napakagandang senaryo ni Jacob. Si Jacob po, pag binalikan natin sa verse 7, gumawa siya roon ng altar. Alam niyo po ba na napakahalaga kay Jacob ang panahon na ito dahil siya po ay gagawa ng lugar, ang altar o place of worship sa kanyang Panginoon. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel. Ibig sabihin ng El Bethel, God of Bethel. Okay? Ibig sabihin, yung Bethel, galing po yan sa original na lugar na ang pangalan ay Luz. Okay? Hindi si Nanay Luz. Luz po talaga ang lugar na yon. Saan na yun? Ayan. So sa Bethel, o tinatawag na Luz, ginawa niya, nasa na yun? Teka lang, nawala. Ayan. Saan na ba? Verse 7. Yan. Tinawag ang lugar na iyon na El Bethel dahil doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Okay? So gumawa po siya ng bagong pangalan. Tinawag niya po hindi lang Bethel. Dinagdagan niya ng El Bethel. Pag sinabing Bethel o Bethel, ito po ay lugar na kung saan siya gumawa ng altar para sumamba sa Panginoon. Pero bakit nilagyan niya ng El? Bakit niya nilagyan ng El? Dahil doon nakita niya ang Diyos, doon niya naranasan ang Diyos, at doon siya binago ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang mga Israelites, marami po silang mga altar o sacred place. Naalala ko po sa Bible, isa sa mga sacred place na ginamit ng mga Israelita na sikat ay yung Mount Sinai. Yung Mount Sinai, doon po kinausap, doon lumabas lahat ang mga banal na kilos at gawa ng Panginoon. Amen? So, hindi lang Mount Sinai, Jerusalem, Jordan River, Bethel at marami pang iba sa Bible. Kung nasaan nakaranas ang mga tao sa Diyos, ginagawa nilang altar. Kaya ganun po yung ginagawa ng mga Roman Catholic. Kung saan nila naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kung saan kumilos ang Diyos, doon sila nagtatayo ng church. Galing po yun sa Bible. Okay? Halimbawa po, pagdating sa Israel, bawat station may church. Kung saan pinanganak si Jesus, sa Bethlehem, may church doon. Kung saan lumakad si Jesus sa Kalbaryo, may church doon. Kung saan binautismohan si Jesus, may church doon. Kung saan ipinako si Jesus, may church doon. Kung saan ilibing si Jesus, may church doon. Bakit po? Church ba yon? Hindi, altar yon. That is the place of worship. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang na-experience ni Jacob ang Diyos, kundi naranasan niyang baguhin ng Diyos. Magkaiba po yon.
Magkaiba yung na-experience mo ang Diyos sa talagang binago ka ng Diyos. Magkaiba po yung salitang yon. Iba yung maturity, iba yung experience. Okay? Kasi yung experience, lahat naman tayo na-experience natin. Pero yung maturity, yun ang mahirap. Amen. So kaya nga binago niya ang pangalan at tinawag niyang God of Better. God of Better. So yung altar ay nagre-represent ng kanyang pag-worship sa Panginoon, pero yung tinawag niyang God of Bethel, ibig sabihin, ang Diyos ng Bethel. Kasama niya ang Diyos, hindi lang sa pagsamba, kundi kasama rin niya ang Diyos sa kanyang pagbabago. Kaya nga mga kapatid, nung groundbreaking, yun po ay pagtatayo ng altar sa gitna ng lupang yon. Ibig sabihin, groundbreaking, sinisimulan po nating itatag na ang lugar na iyon ay hindi lang basta lupa, kundi lugar ng pagsamba sa ating buhay na Diyos. Kaya yung taliba, hindi na siya taliba. A place of worship, tinawag na natin yung promised land. Promised land of GGWCC family. Bakit? Talagang tinatakan na natin, pinatatakan natin sa Diyos na ang lugar na iyon ay lugar na kung saan itatayo ang pagsamba. Lugar ng pagsamba sa ating Panginoon. Kung hindi niya po nakikita yung building, makikita niyo po yan isang araw, nakalagay na po yan dyan. Yung groundbreaking natin. Ayun, approve na. Approve na. So ano po ang sumunod? Sinabi ng Diyos sa kanya, okay? Dito po narinig niya ang Diyos sa kanya, ha? Sinabi ng Diyos sa kanya, Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon hindi ka natatawagin Jacob, kundi Israel na. Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain ay binigay ko kay Abraham at kay Isaac, ay bibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo. Amen. Hindi po mabubura na minsan tayong kinausap ng Diyos sa lugar na ito. 32 years. At hindi natin pwedeng baliwalain na totoo naman talaga yung pangalan ng church natin noon na His presence, dahil ang presence naman talaga ni Lord ang ating kasama dito. Sa 32 years, yung presensya niya hindi nagkulang sa atin. Yung presence ni God ay hindi kailanman nawala sa atin. At mananatiling His presence ito sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga, sabi ko po noon sa aking remarks, doon sa groundbreaking, inihanda tayo ng Diyos 32 years sa Kanyang presensya. Ngayon naman, ihahanda tayo ng Diyos sa malaking gagawin ng Panginoon, sa Kanyang greater works sa iglesyang ito. Kaya maghanda na po kayo. Dahil maraming gagawin si Lord sa ating bagong bahay-sambahan. Ito pong salita na ito ay tinatawag na divine message. Ibig sabihin, kapag may sinabi ang Diyos, marunong ka ng makinig, marunong ka ng sumunod. Ang tawag po doon ay divine message. Ibig sabihin, kapag may narinig ka at may sinabi ang Diyos, tatakan mo na agad. Amen. Pag may sinabi sa iyo ang Diyos, kaya nga sa Bible, kapag may sinabi ang Diyos, linyahan mo na agad. Wag mong babaliwalain kapag may sinabi ang Diyos, kasi bakit? Pag sinabi niya, totoo yun. Amen. Nakita niyo po yun? Ito po. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Tatak po yan.
Sinabi sa atin yan 9 years ago, pinangyari ng Diyos kasi siya ay Diyos. Eh kung hindi po yan, sumunod tayo, sabi ni Lord, isulat mo ng malinaw sa sulatang bato. Tarpaulin nga lang. Pinaskil sa bato. Isulat mo muna dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit matagal ng kaunti, hintayin mo lang. Kahit matagal ng kaunti, hintayin mo lang. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang. Sino may sagot? Ang Panginoon. Sagot yan ng Panginoon. At tandaan natin, pag may sinabi ang Diyos, tinutupad niya. Hindi siya babali sa atin. Pag sinabi niyang ikaw ay pinagaling niya, ikaw ay pinagaling niya. Pag sinabi niyang pinagpala ka niya, pagpapalain ka niya. Pag sinabi niyang gusto niyang maayos ang buhay mo, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Yan ang ating Panginoon. Hindi niya gustong sirain tayo, gusto niya ayusin tayo. Kaya nga, matuto kang makinig kapag nagsasabi siya. Kapag may sinasabi ang Diyos sa iyo, tatakan mo. Isulat mo. Kasi mas mahusay ang tinta kaysa sa utak. Alam niyo po ba yon? Ang mabisa pa rin ang tinta ng ballpen na isinulat mo sa notebook kaysa sa utak natin. Kasi ang utak natin pumurol. Ang utak natin madalas makalimot. Ako nga po, bago ko mabanggit ang isang bagay, pakikuha mo nga yung picture, tubig, laptop, cellphone. Hindi ko matukoy kung ano yung sasabihin ko. Kaya pag naririnig na po ako ng mga anak ko, pakikuha mo nga yung cellphone, tubig, laptop. Ang pinakuha ko po yung plato. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Iba ang sharpness ng utak nga, pero iba ang tinta. Kasi yung tinta, kahit anong laway mo, hindi na matatanggal. Pwera na lang kung isinulat mo sa balat mo. Sino po yung nakaranas ng nakasulat sa kamay tapos binuran ng laway? Pero subukan mong burahin ng laway, doon na nakasulat na sa notebook. Kaya napakahalaga po, sabi ng Lord, isulat mo ng malinaw. Noon nga, sulat ang bato eh. Ngayon, may journal ka na. May notebook ka pa. Okay? So, ito po yung tatak. Verse 14. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Jacob, umalis na siya. Umalis na ang Diyos, ha? Tandaan niyo po ito. Pag may sinabi ang Diyos sa iyo, pakinggan mo mabuti. Kasi pag hindi ka nakinig, aalis na ang Diyos. Pag hindi ka nakinig at umalis na ang Diyos, nalimutan mo yung sinabi niya, hindi ka marunong makinig. Ano sabi ng teacher? Kapag hindi marunong makinig ang estudyante, bahala ka sa buhay mo. Pag hindi ka nakinig at hindi ka natuto, bahala ka na. Hindi ko na ito uulitin. Meron pang mga teacher na mahigpit. 2 beses ko lang sasabihin, kailangan pakinggan mong mabuti. Tama po? Si Lord, may sinabi kay Jacob, pagkatapos niyang sabihin, ito si Lord talaga. Itong normal niyang kilos. Umaalis siya agad sa lugar na iyon. Umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob. At para matandaan ni Jacob, na minsan sa buhay niya, kinausap siya ng Diyos. Ano ginawa niya? Nagtayo si Jacob ng batong alaala. Gumawa siya ng simbolo. Ano ginawa niya? Binuhusan niya na agad ng alak at ng isang bato para maging banal. Alam niyo po, lahat ng bagay, kapag may sinabi ang Diyos, dapat binamarkahan mo. Yung langis at yung alak na isinasabi dito ay simbolo na mga bagay na matapos mong maranasan ng Diyos, ano kaya mong ibigay sa Kanya? Ano kaya mong isakripisyo para sa Kanya?
So yung alak at langis para maging banal ang lugar na yon ay galing kay Jacob. Ito'y ginawang banal dahil alam niya, ito'y alaala na minsan nakipag-usap ang Diyos kay Jacob. Kaya yung Bethel ay isang lugar na kung saan lagi niyang maaalala na ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Kaya nga po, isa lang ang ni-request ko doon sa ating mga gagawa, yung construction company. Pwede po bang lagyan nyo ng verse ng Hageo chapter 2, verse 9. Doon sa harap, para maalala namin na minsan sa aming buhay, binigay sa amin ang talatang yan. Na minsan sa ating buhay, tingnan nyo po magiging mas maganda ang bagong templo kaysa sa dati. Pagkatapos di lang natapos yon, bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at ito ang gusto nating lahat, mabuting kalagayan sa buhay. Kaya nga yung ang declaration ng ating mga kapatid, hindi ka na pahihirapan ni Lord, bibigyan ka niya ng sasakyan. Papunta doon. Hindi ka mahihirapan, sabi ni Lord, hindi ka lang makikisabay. Ikaw ang magsasabay ng maraming tao para kay Lord. Amen. Pagkatapos, sabi ni Lord, hindi bibigyan kita ng mabuting kalagayan. Akala niyo po ba yung mabuting kalagayan ay pera lang? Hindi. Maraming nakapaloob doon. Okay? Kaya nga kung hindi mo tatandaan, hindi ko maaalala yan. Ito po, kaya napansin nyo, may verse kasi tinatakan. Hindi mo po pwedeng sabihin, basta mo lang nakuha yung pangalan. Galing po yan dito sa mga talatang yan. At kung sasabihin mo, Pastor, gawa-gawa mo lang yan. Hindi, sinabi sa akin yan ni Lord eh. Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Sino mang maniwala sa akin ay magagawa yung mga bagay na nagawa ko, sabi ni Jesus. And greater works than this will He do. Higit pa dito ang kanyang magagawa kaysa sa nagawa ko. Amen. Because I am going to the Father. Sabi ni Lord, kaya higit ang magagawa mo kasi nandito na siya sa Ama. Malakas ang backer mo. Katabi ng Diyos Ama, ang Diyos Anak. Ang sabi ng Diyos Anak, Tay, sagutin mo nga yun. Kaya ginran tayo ng Lord ng bagong building. Bakit? Ikaw at ikaw lang ang isa sa mga piniling nagka-building nang walang ginastos di kusing. Ulit, parang di kayo nakakarinig. Kauna-unahan ata o ilan lang sa mga pinipili ng Panginoon na binigyan at pinagkalooban ng walang ginastos ni isang kusing. Ni isang pako atay wala tayong gagastusin. Saan ka naman nakakita, groundbreaking, nakaletsyon pa. Sayang wala kayo. Pasensya na po kayo, nabigla kami sa lechon eh. Akala namin mga dalawa-dalawa putahe lang eh. Pagdating mo doon eh, nag-uumapaw yung lechon. At iniisip ko, sabi ko, Lord, bagamat ang lechon, sabi ko, hindi ako nakapag-lechon ng birthday ko. Kasi alam niyo ba, ang request ko lang kay Pastora, bilan mo lang ako ng lechon, itabi mo sa akin. Kasi favorite ko talaga yun eh. Sabi ko, ang sarap siguro mag-mukbang ng ang salwa. Kaya lang, naalala ko, hindi pala ako low carb. Patay tayo sa high blood. Pero salamat sa Lord dahil yung groundbreaking na yon, alam niyo po, ang ating gastos lang doon, yung upuan, yung tent, tama po ba, Tibet? Yung mga bagay na dapat gawin at yung mga tulong ng ating mga kapatid. The rest, sila na. So ano po ang sinasabi po ng Panginoon?
kapag may sinabi siya, matuto kang makinig. At pag natuto kang makinig, matuto ka ding sumunod. At pag natuto kang sumunod, pagpapalain ka ng Diyos. Ganun yun eh. Yun ang pattern. Matuto kang makinig, matuto kang sumunod, pagpapalain ka niya. Yun yun. Kaya sabi ni Jacob, teka, kinausap ako ng Diyos, nagawa ko ng altar, didisiplinahin ko sarili ko, at yung sarili ko kailangan lagyan ng langis at alak para maging banal. Okay? So, pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan. Tingnan niyo po namatay na si Raquel sa Genesis 35. Nilagyan niya ng bato na libingan ang libingan ni Raquel ng palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Alam niyo po sa sementeryo, kailangan may lapida. Hango po yan kay Raquel eh. Subukan niyo po ilibing ang inyong mahal sa buhay nang walang lapida. Kahit anong hukay niyo po at makakuha po kayo ng mga buto at kalansay, hindi niyo na malalaman unless i-forensic niyo. Kung papasearch niyo po sa forensic, yung mga eksperto, kung yun ba ang tatay ko, yun ba ang nanay ko, yun ba ang kanununuan ko. Alam niyo po, sa ibang mga sementeryo, pinagsasama-sama na ang buto. Kaya hindi mo na ma-recognize kung nasaan ang buto ng iyong mga mahal sa buhay. Sa sementeryo, ang daming patay. Kaya kailangan ng palatandaan. Bakit sa sementeryo tinatandaan? Para wag makalimutan. Para wag maligaw ang patay. Tama po? Pero bakit ang buhay? Walang palatandaan ng sinabi ng Diyos sa kanya. Dapat meron. Ulit, dapat meron. Ayan. Okay. So sabi po dito, naglagay po siya ng palatandaan. Alam niyo po ang palatandaan ginawa ni Jacob? Gumawa po siya ng poste bilang palatandaan. So ang mga posteng ito ay nagpapatunay na sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang hirap, kailangan niyang matutong sumamba. Alam niyo po, ang palatandaang ito ay hindi lang para alalahanin ang kanyang pinakamamahal na si Raquel, kundi naroon po siya para sambahin ang ating Panginoon. Nang lagyan ni Jacob ang bato ng baton libingan ni Raquel, ano sabi? Ito pa, sandali. Ano pa sabi? Ginawa niya ito para maalala niya kung gaano kabuti ang Panginoon. Okay? Ano po ang opposite ng pagsamba? Ano po ang kabaliktaran ng pagsamba? Ang pagsamba po, kabaliktaran ay pagrereklamo. Okay? Ang tao, kapag hindi sumasamba, laging mareklamo. Tingnan mo yung katabi niyo po. Mareklamo po ba yan? Konti lang po. No, konti lang. Okay. Bakit ko po sinasabing ito? Ang sabi ng Panginoon, every time we worship Him, napakahalaga, tama ang ating puso pagdating sa Kanya. Okay? Ano po ang sabi ng Panginoon? Teka lang po, ayusin ko lang ito. Ano po ang sabi ni Lord? Mga kapatid, ang gusto niya magkaroon tayo ng disiplina. Disiplina sa pagsamba. Ibig sabihin, once na nagmarka ka, kailangan alam mo yung mahalagang yugto sa buhay mo, kailangan minamarkahan mo hindi ng reklamo, kundi ng pagsamba. Subukan niyo po, kung reklamo ka na lang ng reklamo sa Lord, hindi ka na marunong magpasalamat. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na Bethel kasi naglagay siya ng palatandaan sa gitna ng kanyang mga pagdurusa at pagkamatay ng kanyang asawang si Raquel. So sinasamba natin ang Diyos hindi lamang sa rurok ng tagumpay, kundi pati na rin sa lambak ng pagdurusa. Kapag tayo po ay natuto na kahit na anong pinagdadaanan natin sa buhay, mahirap man, maganda, masaya,
matuto tayong sumamba at matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, yung bawat isa sa atin, iba-iba ang pinagdadaanan. Marahil po ngayon, meron dito nalilito, meron dito nahihirapan, meron dito nabibigatan, meron po dito kailangan ng tulong pisikal, tulong emosyonal, tulong pinansyal. Alam niyo po kung bakit ka nandito, kahit na marami kang pagsubok na dinadaanan, kasi alam mo, importante ang pagsamba mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, hindi lang sa kasal ang till death do us part. Kay Lord din. Sana, hindi lang sa sakit at karamdaman mo sambahin ang Panginoon. Hanggang kamatayan, sumasamba tayo kay Lord. Kaya nga, ang pinaka-the best, bago ka kunin ni Lord, sabihan mo ang iyong mga mahal sa buhay, lagay mo, well done, good and faithful servant. Mga nakalagay kasi sa lapida, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. R.I.P. Dapat ang mga Kristiyano nakalagay, well done, good, and faithful servant. Ang dami na pong nawala sa church. Marami na pong kinuha ni Lord. Yung mga, lahat naman tayo mamamatay. Pero mas maganda pong inilalagay at minamarka natin sa ating mga kamatayan ay good and faithful servant. Amen. Kasi wala naman talagang magbibigay sa atin ng buhay at paglilingkod kundi ang ating Panginoon lamang. Okay? Matuto tayo magpasalamat sa panahon ng ating mga pinagdadaanan. Amen. Bago po ako magwakas, ito po, meron ako isang illustration. Ito po ang illustration ko, mga kapatid. Isipin mo, para kang cellphone na battery. Cellphone battery pala, sorry. At charger. Ulit, para kang cellphone battery at charger. Isipin mo ang iyong spiritual na buhay ay parang isang cellphone. Sa maghapong paggamit mo sa iyong sarili, sa paggamit mo ng cellphone, sa paggamit mo sa mundo, trabaho, problema, social media, paunti-unting nauubos ang iyong baterya. Kapag ang cellphone ay nasa 1% na lang, anong una mong hinahanap? Charger. Okay? Ang disiplina ng pagsamba ay ang pagsaksak o pag-plug in sa source ng iyong kuryente. Hindi sapat na tingnan lang ang charger. Kailangang isaksak mo ang charger para ikaw ay makapag-charge. Amen. Tama po? Amen. Pag 1% na lang, kailangan mo ng charger at yung charger kailangan mong isaksak sa plug. Okay? Para makakuha ka ng kuryente. Hindi sapat na tingnan mo lang ang charger, kailangang manatiling connected para mapuno kang muli. Ang pagbabago o revival ay muling pagkapuno ng Diyos ng battery sa iyong buhay upang magamit ka muli ng Panginoon sa layuning Kanyang inilikha para sa iyo. Kung hindi ka magsasagawa ng disiplina at kung hindi mo isasaksak ang iyong buhay sa Panginoon, unti-unti kang malolobat hanggang dumating ang araw, empty ka na. Amen. Ulit. Hanggat hindi mo sinasagawa ang disiplina na isaksak ang iyong buhay sa Panginoon at sumamba sa Kanya, tuluyan ka ng mamamatay o tinatawag na spiritually drained. Marami po sa tao ngayon, pagod na. Pagod physical, pagod spiritual. Kung pagod ka na pala, kailangan mong ma-charge. Okay? Para ma-charge ka, kailangan mong isaksak ang charger. Alam ko pong, hindi ko alam
kung marami po sa atin, lobat na. Tingnan niyo po yung mukha ng katabi niyo, lobat na ba yan? Mukhang ngayong araw, kailangang i-charge sa Panginoon ang lahat sa atin. Bago po tayo magwakas, magkaroon muna tayo ng, makinig po kayo mga kapatid. Alam niyo po, malat na ang lalaugan ko. Kasi sinasabayan niyo naman ako sa preaching. Huwag niyo po ako sabayan sa preaching. Okay. Mag-ano tayo, status check. Bago tayo magwakas. 1 to 10. 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamataas. Gaano ka na kalobat ngayon? Gaano ka ka-low battery ngayon? Gaano ka-low battery ang iyong spiritual na buhay ngayon? Ano ang dahilan kung bakit low-bat ka? From the scale of 1 to 10, 1 is pinakamababa, 10 ang pinakamataas. Gaano ka ka-low-bat ngayon? Ngayong araw, lalapit ka sa altar kasi kailangan ng kailangan mong muling ma-charge. Ang tanong, kailan ang huling beses na naglaan ka ng oras na sumamba sa Panginoon para mag-charge uli? Yung wala kang hinihinging, Lord, pengi, Lord, pengi, Lord, pengi. Kundi, sumasamba ka lang sa Panginoon. Yung kanta, yung inaawit natin, sige nga, pakiplay mo nga, Pastora. Yung inaawit natin kanina, yung Been So Good. Yung hindi ka nag-iisip na, Lord, bigyan mo naman ako nito. Lord, bigyan mo naman ako niyan. Lord, pengi naman ako nito. Yung lalapit ka lang sa Diyos nang wala kang hinihingi. Yung lalapit ka lang sa Diyos kundi magpasalamat at sumamba sa Kanya. Lord, pagod na po ako. Kailangan ko na ng charger. Kailangan ko isaksak yung sarili ko sa buhay mo, para ako'y ma-charge muli. At habang sumasamba ka, sabihin mo sa Kanya, Lord, hanggang dito na lang ako. Kailangan kong tumawag sa iyo. Kailangan kong magpalakas muli sa iyo. Pagod na po ako. Ayoko na, Lord. Pagod na ako. This is the right timing. Lalapit ka sa Diyos. Magpa-charge ka kay Lord para paglabas mo ng bahay-sambahan, malakas ka na uli. Sige po. Ang altar ng Diyos ay bukas. Itinatag ng Diyos sa lugar na ito. Itinatag ng Diyos sa lugar na ito. Itinatag ng Diyos ang altar sa lugar na ito para maging altar ng panalangin at pagsamba. Lumapit ka sa Diyos. 32 years ang ginawa ng Lord, ang kanyang presensya ay naririto sa kalagitnaan. Ito ang araw at oras, Lord, recharge. Kailangan ko mag-recharge. Inaanyayahan ka ng Lord sa araw na ito. Tumayo ka, go back to Him, lumapit ka sa Diyos, wala kang hihingin, wala kang sasabihin. Just worship Him. Come on, just worship Him. Sige po, namnamin natin, sumamba ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Kailangan ko, Lord, ng kapahingahan. Kailangan ko ma-recharge. Lumapit ka sa altar at i-recharge ka ni Lord. Pagod ka na, go back to Him. Balik ka sa Panginoon. The Lord is now moving in your life. May ginagawa ang Diyos. Lord, Ikaw ang magiging source ng lakas namin, Panginoon. Narito kami para magpasalamat lang. Let's worship the Lord. Come on. Yes, Lord. Let's worship the Lord. Come. Lumapit ka sa Panginoon. This is your chance. Lumapit ka sa Lord. Lord, ang kalakasan ay nagmumula sa iyo. Yes, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, O God. Yes, O Jesus. Yes, Lord. Come on.
Awitan natin ng Panginoon, magsumamba sa Diyos. Yes, Lord. Let your power be upon us, Lord God, right now. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Come on. Let's worship the Lord. Wala kang iisipin. Worship the Lord. Come on. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh Jesus. Thank you, Jesus. Come on, say it to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Say it to God. You have been so good to me. Yes, Lord. I can't believe how you love me. What a friend you have been. Sing it to the Lord. So good to me. Yes, Lord. I can't believe How you love me. What a friend you have been. Sing it to God. Hallelujah. You're so good, oh God. how you love me. Yes, Jesus. What a friend Yes, God. you have been. So good to me. I can't believe how you love me. What a friend you have been. Praise you, oh God. Yes, Lord. Praise you, oh God. Yes, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want yes, Lord. So good to me. Yes, Jesus. I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. What a friend Yes, you Lord. have been. Love, Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. you have been. Salamat sa iyong pagkarga ng iyong kapangyarihan sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Lord, sa pagre-recharge sa mga pagod naming katawan. Salamat, Lord, sa pagre-recharge sa mga pagod naming spiritual. Kung kami, Lord, ay nade-drain, nanghihina, nanlalamig, Lord, right now, recharge our spiritual life right now. In the mighty name of Jesus. Ibalik mo ang dating sigla ng aming mga buhay spiritual. Ibalik mo ang aming dating malusog na pangangatawan para makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon. Lord, lahat ng hadlang ng kaaway ay inaalis at pinupukol namin sa aming katawan sa iglesyang ito sa pangalan ni Kristo Jesus at aming inaangkin ang matinding gagawin mo sa buhay ng iyong mga anak mula sa araw na ito. Lord, sa aming paglapit, alam namin, hindi kami nabigo sa iyo, Panginoon. At pinalakas mo kami. Ngayon, Lord, nagpapasalamat kami. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri sa iyo. Tanggapin mo ang walang katapusan na aming pasasalamat sa iyong kabutihan.
sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa iglesyang ito. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Tapat na Diyos na laging nariyan para sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka. Maranasan ng iyong mga anak ang matindi 100% charge, Lord God, mula sa iyo. Yan ang aming deklarasyon. At kung malolobat, Lord, magwo-worship uli kami sa iyo. Babalik kami uli sa iyo, Lord God, to recharge again and again and again sa tuwing kami nanghihina. Maraming salamat, Lord. Yan po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Hallelujah. We worship the Lord.